Tayo po'y manalangin, o po dakilat mapagpala mong banal Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos banayad sa pagkagalit, sa ganon sa kahabagan. Sa pangunang panalangin po, aming gigalma Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na imbal gawain na tapos na tigit. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong satong Espiritu na bigalak sa mga puso at bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo ang bang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawangari, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, makatagal dapat bigkasin, buksan pang unawa, kaisipan ng bawat na pakinig, Lord God. Patuloy mo kami samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and we send out, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kawalatian, kadakilaan, ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved na evangelist, Weldy Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po nating inaalala, hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear. At po ay nagpapabot ng pagbati at paggalang sa mga beloved children ng ating beloved Paris in the Lord. At sa ating beloved Mark, praise the Lord po, ating beloved Maine, beloved Ray. Sa po mga kasama, mga beloved babies, purihin ang ating mahal na Panginoon. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa ating pong mga pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. At ito po ang huling araw, mga minamahal, para sa lumang taon na nilipas, at mamayang alas 12 ay sasalubong tayong lahat ang buong mundo sa isang bagong taon. Kaya naman ang ating tatalakayin, pamagatan po natin the next chapter. The next chapter, ang ibig sabihin niyan, ang bagong kabanata. Basahin po natin ating teksto, kindly sa ating mga beloved Bible readers. Sa mga Hebreo 12, talatay 1 at 2, ganito po ang pagkasulat. Kaya't yamang nakukugkob tayo ng makapal na bilang ng masaksi, itabi naman walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at atin takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harap natin. 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal sa ating pananampalataya, na siya dahil sa pagkalagak inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus na niwalang halaga ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Palakpakan muna natin po ng isang masayang palakpak, isang palakpak na sumasalubong sa isang bagong taon, sumasalubong sa panibagong pagpapala ng ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. The next chapter, ang bagong kabanata. Sa buhay ng tao, mga minamahal, maraming chapter, maraming kabanata, mga minamahal, lalo na sa mga tinatawag na love story o sa buhay ng isang taong nasa kahirapan, maraming kabanata, mga minamahal. Pero sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ano bang ibig sabihin ng the next chapter o bagong kabanata? Sa paglilingkod sa Diyos, kapag binasa natin ang banal na kasulatan, ayon sa ating nabasa, wala po tayong next chapter. Wala tayong next chapter. Wala tayong tinatawag na bagong kabanata. Bagkus ang sa atin ay steadfast, maningas na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa sa Hebreo, kabanatang 12, mga minamahal, ang talatay 1 sinasabi rito, ano daw ang meron tayo? Ang meron tayong isang makapal na kubkob bilang mga saksi, sabi ng banal na kasulatan. Saan tayo naging saksi? Sa kabutihan, sa kagandahang loob ng Diyos, sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. So pagkatapos ng mga bagay na yan, mga minamahal, there's no more next chapter. Yan ang ating chapter. That is our ultimate chapter. Na ang ibig sabihin, narito tayo, naging saksi tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos ay naganap mismo sa ating sariling buhay. Tayo mismo ang nagsasabi niyan, sino tayo? Isang dating walang pag-asa.
Sino ako? Sino si Brother Louie? Isang dating walang pag-asa. Isang taong ketongin na itatapon sa leprosaryo, mga minamahal, at dumating ang tinatawag na ultimate chapter sa aking buhay nang tawagin ako ng ating mahal na Panginoon. Ako mismo ang naging saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Sa aking unang pagdalo, pinagaling ng ating mahal na Panginoon ang aking karamdaman. So that is my ultimate chapter, and there's no more next chapter. Dahil kapag ikaw ay nagkaroon tinatawag na next chapter, ang ibig sabihin niyan, umalis ka sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka naging saksi. Hindi mo pinanghawakan na ikaw mismo ay saksi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, itatabi daw natin na walang liwag ang bawat pasan. Ibig sabihin, mga minamahal, dahil meron tinatawag na burden. Ang sabi, itabi mo yan. Huwag mong pabayaan ang pasan o burden ay maging hadlang sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin ilagay sa harapan natin. Sa susunod na taon, mga minamahal, tatakbo pa rin tayo. Hanggat hindi pa rapture, mga minamahal, we are always in the race. Lagi tayong nasa takbuhan. Tatakbo ka. Hindi ka pwedeng naka-stop lamang, mga minamahal, dahil ayaw mo sa gusto, kinakailangang tumakbo ka, kinakailangang maabot mo ang finish line para maging karapat-dapat ka na magmana ng buhay na walang hanggan. At yan ang sinasabing ultimate chapter sa buhay ng Kristiyano. Ang sabi ng verse 2, mga minamahal, kung meron kang mamasdan, meron kang titignan, huwag mong tignan yung pasan. Huwag mong titignan yung burden. Sa pagtakbo mo, huwag mong tignan sino ang magiging hadlang, ano ang magiging hadlang. Ang sabi, ang mamasdan mo ay si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at mupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya meron lang tayong isang titignan, mga minamahal, para makaabot tayo sa finish line at magkaroon tayo ng tinatawag na ultimate chapter, hindi yung next chapter. Because there is a big difference between the ultimate chapter and the next chapter. Because when you go to the next chapter, mga minamahal, delikado po yun. Delikado. Because next chapter will be the worst chapter of your life. Pero pag nasa ultimate chapter ka, mga minamahal, yan na ang pangako ng Diyos. Mula sa lupa, pinagpala ka, nakapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Bakit natin kinakailangang gawin ito? Takbuhin natin may pagtitiis, ang takbuhin ilagay sa harapan natin. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, meron kasing tinatawag na uncontrollable and unexpected. Uncontrollable and unexpected. Ang ibig niya sabihin sa wikang Tagalog, mga minamahal, hindi mapigil na hindi maaasahan. May mga bagay na hindi mo mapigil. At ang mga bagay na yan, mga minamahal, ay ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Basahin natin. Kindly. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 13 hanggang 15. Magsiparito ngayon, kayong nagsipagsabi, ngayon o bukas ay magsiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay mapapawi. Sapagkat ang dapat inyong sabihin ay kung loobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami, at gagawin namin ito o yaon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sabi ng verse 13, magsiparito kayo ngayon na nagsisabi, ngayon o bukas ay magsisiparaon kami sa gayong bayan. At titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Ito yung sinasabing next chapter ng tao, mga minamahal. Meron siyang sinatawag na sarili niyang plano. Ito ang next chapter ng aking buhay. Sa New Year, ang gagawin ko, pupunta ko sa kabilang bayan
Ang gagawin ko doon, ako'y maghahanap buhay, magtatayo ng business, magpapakayaman at magpapakasaya. Plano yan ng tao. Yan ang sinasabing next chapter sa buhay ng tao, ang gumawa ng napakaraming plano. Pero, sabi ng verse 14, kayo nga na hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Tinatanong tayo ng banal na kasulatan, hindi nga natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. May nakakaalam ba kung ano ang mangyayari? Wala pa nga ang putukan, marami nang naputukan. Wala pa nga ang bagong taon, mga minamahal, marami nang nasa ospital. Bakit? Yung kasi ang next chapter ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang plano, mga minamahal, hindi kasama sa plano nila ang hanapin at paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Ang plano sa buhay ng tao, yung next chapter sa buhay niya, hanapin kung ano ang magpapakaligaya sa kanya. Hanapin kung siya masasatisfy o satisfy siya sa paputok. Kahit na bawal, magtitinda. Kahit bawal, bibili, magpapaputok. Ang naputokan yung sarili niya. O kaya nga yung 10 mga daliri, hindi na sila pwedeng kumantang 10 mga daliri. Kasi yung iba, 8 na lang ang daliri. Nasa hospital nga, wala kang 10 daliri. Kasi naputokan lahat yung kanilang mga daliri. Ayun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ang iyong buhay? Ni hindi mo nga malalaman ano ang mangyayari sa susunod na araw. Sabi ng second sentence, mga minamahal, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay mapapawi. Sapagkat ang dapat niyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya pala, kailangan kasama natin ang mahal na Panginoon kapag tayo'y nagplano sa ating buhay. If God's will, I'm going to do this, and this tomorrow. If God's will. Dahil ang mahalaga, ang araw na ito. Anong araw na ito, mga minamahal? Narito ka ngayon. Huwag ka muna mag-isip anong gagawin mo pagdating ng alas 12. Kasi baka mauna pang gumawa ang kaaway sa gagawin mo. Ang target ng kaaway, ikaw. Hindi ka makasalubong sa countdown. Hindi ka makasalubong sa bagong taon, mga minamahal. Kaya narito ka, planuhin mo muna kung ano ang kalooban ng Diyos, palugdan mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Siguraduhin mo, ang plano mo in this moment ay mapalugdan mo ang Diyos, ang iyong panalangin, ang iyong pagpupuri, makaabot sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon para pagdating ng bagong taon, ang Diyos ay magsasabog ng biyaya. Candidate ka, panalo ka, ikaw ang sasalo ng nakalaang pagpapala ng ating mahal na Panginoon, and that will be your ultimate chapter in your life. Para sa iyo yan. Do not hope for the next chapter. Pag palagi kang umaasa sa next chapter, mga minamahal, that is your own plan. Pero pag umaasa ka kung ano ang kalooban ng Diyos ang gagawa ng plano sa iyo, sigurado, panalo ka, pagpapalaing ka sa plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya meron sinasabing giving direction. Anong ibig sabihin ng salitang giving direction, mga minamahal? Pagbibigay ng mga direction. Dahil pag walang direction, ang takbo ng iyong buhay, mga minamahal, para tayong alon sa dagat, sinasabing to and fro, paro't parito. Ang alon sa dagat, pagdating ng hangin, ihipan, iyahampas sa batuhan. Paghampas sa batuhan, babalik uli sa kalawakan ng dagat. Pagdating ng hangin, iyahampas uli. Hanggang ganun lang ang kanilang kalagayan. Walang direction, mga minamahal. Kaya merong sinasabing giving direction o sinasabing pagbibigay ng mga direksyon. Basa, kindly. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Yang versikulong yan, palagi nating napapakinggan yan, mga minamahal. Hindi ba? Mangaral sa kalsada, sa palengke, kahit saan, sinasabi nilang, si Jesus, ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Sa ibang bansa, punta ka, mga minamahal, yung mga street preachers, ganun din sila mangaral. Paborito nila ito, mga minamahal, mabilis sa uluhin.
Pero hindi nila alam, mga minamahal, ito ang tunay na direksyon ng ating buhay. Paano naging direksyon ito ng ating buhay? Ang sabi, si Jesus ang daan. Pagkilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na siya ang isang Diyos na dapat mong paglingkuran, kung kilala mo, nasa daan ka. Meron kang direksyon. Nasa tamang daan ka dahil sinasabing si Jesus ang daan. Meron kang tamang direksyon, nasa tama kang daan. Dahil nasa tama kang daan, meron kang direksyon sa tamang buhay. Dahil sinasabing kung si Jesus ang daan, si Jesus pa rin ang buhay. Meron kang tamang daan, meron kang tamang buhay, tama ang direksyon mo. Dahil nasa tama kang daan, nasa tama kang buhay, ikaw ngayon ay nasa katotohanan. Wala ka sa kasinungalingan. Hindi ka basta nagsasabing Kristiyano ka. Marami nagsasabing Kristiyano just by mouth, mga minamahal. Kristiyano naman ako. Marunong naman ako magbasa ng banal na kasulatan. Hindi naman tatanungin sa langit, marunong ka ba magbasa ng banal na kasulatan? Kung marunong kang magbasa ng banal na kasulatan, tagawagmana ka na ng buhay na wala hanggan. Hindi po yun ang pamantayan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos, mga minamahal. Ang pamantayan sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, nasa tamang daan ka ba? Tama ba ang direksyon mo? Ang buhay mo ba ay tama? Nabubuhay ka ba para sa ating pinakamamahal na Jesucristo? Nabubuhay ka ba sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan? Kung doon ka nabubuhay sa daan, sa buhay, at sa katotohanan, yan ang batayan. Papasok ka sa kaharian ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sinasabi itong giving direction. Ibig sabihin, pagbibigay ng direction. Hindi basta-basta, mga minamahal, na ikaw ay pahapay-hapay, paruot parito, sasabihin mong ikaw ay Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, dahil nasa tama kang daan, tama ang lakad mo. Nasa tama kang buhay. Ang buhay mo ay para kay Kristo, si Kristo ay para sa iyo, dahil dyan, nasa buo kang katotohanan, wala ka sa kasinungalingan, ang ginagawa mo, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At pagkatapos nito, mga minamahal, meron tayo ngayon sinasabing life's countdown. Countdown. Life's countdown. Ano ba ibig sabihin ng salitang countdown, mga minamahal? Kasi pag dinignan mo sa dictionary, lalabas pa rin, countdown. Walang translation, mga minamahal eh. Pero pagdating ng alas 12 ng hating gabi, countdown, simula tayo 10, 9, hanggang sa 1, alas 12 na. O di sa madalas salita, ang ibig palang sabihin salitang countdown ay pagsimula ng pagbilang. Naunawaan natin, simula ng pagbilang. Kaya kung tatagalugin natin itong life's countdown, ang ibig sabihin simula ng bilang ng buhay. Ibig sabihin, magsisimula ngayon ang bilang ng iyong buhay. Ano ba ibig sabihin nito? Basa. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 5. Manatili kayo palagi sa panalangin, na magpuyat kayo na may pagpapasalamat. Amen. Na tuloy idalangin ninyo kami na buksan ng aming Diyos ng pintuan ng salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil dito na may tanikala ako upang ito'y aking maihayag na gaya ng aking nararapat na salitain. Magsilakad kayo na may karunungan at nga sa labas at ang iyong samantalain ang panahon. Amen. Alapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito palang sinasabing life's countdown. Life's apostrophe S yan, then countdown na ang ibig sabihin simula ng bilang ng buhay. Paano ba sisimulan ang bilang ng iyong buhay? Ang sabi ng ating nabasa, manatili kayo palagi sa panalangin. Doon mo sisimulan ang buhay mo, mga minamahal. Kasi hindi ka pwedeng magsimula ng iyong buhay, bagong taon na, bago nga ang taon. Ang tanong, nagbago ka na ba? Ang taon, nagbabago yan. Yung kalendaryo natin, nagbabago talaga yan. Pero tanungin natin ng ating sa'yo, nagbago na ba tayo? Meron ba tayong sinasabing life's countdown? Nagsimula na ba ang bilang ng ating buhay? Paano ba tayo nagsimula? O unang taon, mga minamahal, nakapanalangin ka na ba? Isinasama mo ba sa routine ng iyong buhay yung sinasabing panalangin? Dahil ang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, nagsisimula ang bilang ng kanyang buhay, ang sabi, sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ating beloved parents in the Lord, sinimulan ang buhay Kristiyano sa panalangin.
Sa panalangin sila nagmula. Nagsimula sa panalangin, walang material na bagay. Walang pagkain, walang matirahan, walang kaibigan, walang kakilala. Pero merong isang Diyos na nakikilala at gusto nilang paglingkuran. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon, sinimulan nila ang bilang ng kanilang buhay sa magitan ng prayer and fasting. Gaano katagal, mga minamahal? 15 taong kahirapan. Kaya ba natin yun, mga minamahal? Meron nga Kristiyano, pinagaling na, mga minamahal. Isang pagsubok lang, bumagsak na. Nawala na sa ating mahal na Panginoon. Hindi na kayang magbilang ng kanyang buhay sa magitan ng panalangin. Pati ang Diyos na nagpagaling sa kanya, nalimutan na. Dahil ang gusto lang ng Kristiyano, palaging pagpapala. Sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, kahit bago pa ang taon, hindi mo pwedeng sabihin, meron bang prayer, mahal na Panginoon, alisin mo lahat ng pagsubok, hindi ka Kristiyano. Pag sinabi mo, mahal na Panginoon, alisin mo lahat ng pagsubok sa buhay ko. Is it wrong or right prayer? Sino nagsasabing tamang panalangin ang alisin ang lahat ng pagsubok sa buhay? Taas ang kamay na nagsasabing yan ay tamang panalangin. Taas ang kamay. Meron? O, nagsasabing maling panalangin yan, taas ang kamay. Wala kayong gustong taasan ng kamay? Hindi nyo kasi alam ang isagot eh. Mahal na Panginoon, sa isang bagong taon, alisin mo ang pagsubok sa aking buhay. That is absolutely wrong prayer. Dahil sa banal na kasulatan, babalikan natin, mga minamahal, yung Hebreo, Kabanatang 12, talatang 1, sinasabing, takbuhin mo, may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa iyong harapan. Paano ka tatakbo? Ang sabi, with patience. Ibig sabihin, may pagtitiis. Kung may pagtitiis, ano ang kalakip niyan? Merong pagsubok. So, hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, alisin mo ang pagsubok sa ating buhay. Maling panalangin. Ang tamang panalangin, mahal na Panginoon, ano man ang kakaharapin kong pagsubok sa isang bagong taon, tulungan mo ko mapagtagumpayan aking malampasan na bibilangin ko ang aking buhay. Sisimulan ko sa isang panalangin na kalulugod tayo. Makakabot ang tulang biyaya, ang aking higpi, ang aking mga dahiga ay papaabutin ko sa tunang biyaya. Yan ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon, tumangis na nanalangin. Sinimulan ang bilang ng kanilang buhay bilang Kristiyano sa panalangin. Kaya nga tayo napunta rito. Pinagpala tayo sa panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pati tayong hindi karapat-dapat. Isang ketonging kagaya ko, isang may cancer na kagaya nyo, nasa kahirapan, wasak na pamilya. Lahat tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. And this is our ultimate chapter sa buhay natin. So ano pang chapter ang hinahanap natin? Meron bang another chapter? Pag naghanap ka ng another chapter sa buhay mo, ibang chapter yan, mga minamahal. Dahil sa banal na kasulatan, dito tayo inilagay ng mahal na Panginoon. Ito na tayo, mga minamahal. Huwag kang manalangin na walang pagsubok. Ang tamang panalangin, mga minamahal, simulan natin ang ating buhay, mga minamahal, sa panalangin. Kaya sabi, manalangin kayong palagi, sabi ng ating nabasa, manatili kayong palagi sa panalangin, na kayo ay magpuyat na may pasasalamat. Pag ibig sabihin ng magpuyat, be watchful. Ibig sabihin yan, palagi kang nagbabantay. Hindi puyat sa cellphone. Kaintindihan tayo. O yan, pwede nyo ipanalangin yan, mahal na Panginoon, itong kamay ko. Talagang naghahanap ito ng pipinduting cellphone. O yan, pwede ipanalangin yan, mga minamahal. Hindi kasi pagsubok ang tawag dyan. Ang tawag dyan, kahinaan at saka bisyo. Mahal na Panginoon, itong kamay ko na ito, pag nasa bahay ang hinahanap nito, cellphone. Pagdating sa bahay, sa isang bagong taon, mahal na Panginoon, yung kamay ko, tulungan mo kong itaas, iwawagaway ko, pupurihin kita, pasasalamatan kita na may pagpupuyat at panalangin. Diyan ko bibilangin simula ng aking buhay sa isang bagong taon. O, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Manatili kayo sa panalangin na may pagpupuyat, sabi ng ating nabasa, na may pasasalamat. Kaya anuman ang kakaharapin natin, palagi tayo nagpapasalamat. Nagbibigay luwalhati
sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil yan ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa loob ng 15 taong pagsubok, mga minamahal, walang inurungan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kung merong makakain, salamat sa Diyos, lalo silang naging masaya. Bakit? Sabi ng ating ginagalang mahal na pastor, walang istorbo, wala kang kalderong huhugasan, wala kang platong huhugasan, wala kang pagkain lulutuin, ang lahat ng oras mo ay nasa panalangin para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ba? Hanggang sa dumating na ang pagpapala, mga minamahal, hindi naman nila solo ang pagpapala dahil sila'y tinawag bilang pastor ng ating kaluluwa, kaya sinasabing ang pagpapala ay umabot sa atin. Kaya ang tawag sa atin, pinagpala sa lahat ng pinagpala. Diyan natin bibilagin ang simula ng ating buhay. Ang sabi ng verse 5, magsilakad kayo na may karunungan. Dito magsisimula ang bilang ng ating buhay. Kanina, manatili sa panalangin, may pagpupuyat at pasasalamat. At ang sabi ng verse 5, magsilakad kayo na may karunungan na nangasalabas na inyong samantalahin ang panahon. Redeeming the time, sabi ng ating nabasa, lalakad daw tayo mga minamahal na merong karunungan. Bakit? Sa sanlibutan, walang karunungan. Ang meron sa sanlibutan, kasinungalingan, katosohan, mga minamahal, paglamang sa kapwa, materialism, meron ng sanlibutan, covetousness, meron ng sanlibutan, kahalayan, meron ng sanlibutan, pero ang sabi ng ating nabasa, tayo, dapat ang nasa atin ay karunungan. Sasamantahalin natin ang panahon. Pag sinabing karunungan, mga minamahal, ang ibig sabihin yan, meron tayong God's wisdom o karunungan nanggaling sa Diyos, mga minamahal, yan ang meron tayo. Nauunawaan natin, masama ba ito o mabuti ito? Hindi basta iahandog natin yung ating sarili sa kasalanan. Kasi meron na tayong discerning spirit. Nasa atin na ang espiritu ng Diyos, mga minamahal, na magsasabing mali ang gagawin mo, na magsasabing tama ang gagawin mo, at pipiliin mo ang tama para maging kalugod-lugod sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yun ang sinasabing samantalahin mo ang panahon habang nasa iyo pa ang pagkakataon, nasa atin pa ang pagkakataong pumili ng tamang gagawin sa harap ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Darating ang panahon, kahit gusto mong gawa ng mabuti, wala ka nang magagawa pang mabuti. Pag ang mga tunay na Kristiyano ay kinuha na ng malapero sa langit, nag-rapture na, ikaw na naiwan dito. Wala ka nang magagawa pang mabuti. Ang maiiwan sa sanlibutan ay kalupitan, pagwasak, dadating ang tinatawag na kamatayan, hahanapin ng tao. Ang tao ay hindi mamamatay, pero mararamdaman nila ang sakit na meron sa sanlibutan. Sabi ng ating nabasa, dito natin simulan ang bilang ng ating buhay. Manatili sa panalangin, magpuyat, magpasalamat, at lumakad tayong may karunungan, samantalahin natin ang panahon. And finally, mga minamahal, tayo ngayon ay magwawakas sa sinasabing live with expectancy. Live with expectancy, sa Tagalog ang ibig sabihin, ikaw ay mabuhay na may pag-asa. Hindi ka mabubuhay na walang pag-asa. Ang isang bagong taon ay isang bagong pag-asa para sa iyo. Kaya sinasabing live with expectancy, mabuhay ka na may pag-asa. Last verse, maghanda tayo manugtog, mga magpaawil. Kindly. Dito po sa Isaiah 38, talata 17, talon sa 20, ganito po ang pagkasulat. Narito, sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking makasalanan sa iyong likuran. 20, ang Panginoon ay handa upang iligtas ako, kaya't aming aawitin ang aming mga awit sa mapanugtog ng kawad, lahat ng kaarawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Amen. Umalakpak tayo ng masagalang palakpak. Pasasalamat na sinasabing tayo nabubuhay na may pag-asa. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Live with expectancy o mabuhay na may pag-asa. Sabi ng ating nabasa sa verse 17, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating kaluluwa, niligtas tayo ng Diyos mula sa kabulukan ng hukay.
Kasi ang ating destination ay sinasabing kabulukan ng hukay. Ibig sabihin, impyerno at dagat-dagatang apoy. Yan ang ating tinatawag, mga minamahal, na huling sandali ng ating buhay. Dahil hindi natin kilala sino ang Diyos na dapat paglingkuran. Ang alam natin, sa sanlibutan maraming Diyos. Sinabi ng nanay mo, ito ang Diyos mo. Ito ang ating Diyos, ito ang ating sasambahin. At ito ang paraan ng ating pagsamba. Wala tayong alam na ang ating sarili mismo, ang direksyon ay kabulukan sa hukay. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nabuhay tayo ngayon na may pag-asa. Sinasabing sa pag-ibig ng Diyos sa ating kaluluwa, niligtas tayo sa hukay ng kabulukan. Sabi ng verse 20, ang Panginoon ay handa upang tayo ay palaging iligtas. Kaya nga meron tayong tatahaking mga pagsubok sa isang bagong taon. Asahan mo na yan. Pero higit mong asahan, ang ating Diyos ay palaging handa upang iligtas ka anuman ang ating kakaharapin sa isang bagong taon. Aasahan mo yan. Kaya nga mabubuhay tayo na may pag-asa. Ang sabi, at tayo ay dapat umawit sa lahat ng kaarawan ng ating buhay sa bahay ng Panginoon. Ibig sabihin, magaganap sa iyo na ikaw ay may pag-asa sa isang bagong taon. Kung sa bahay ng Panginoon, narito ka palagi, umaawit ka. Sa iyong puso, yung ating puso, bahay ito ng mahal na Panginoon. Dwelling place ng Espiritu Santo. Nasa tahanan ka, nasa bahay, sambahan ka, kahit nasaan ka, umaawit ka sa Panginoon. Ang sabi, ang Panginoon ay laging handa upang ikaw ay iligtas. Maliban na lamang ikaw ang mag-refuse, ayaw mo ng kaligtasan ng Diyos. Sa isang bagong taon, lahat ng pagsubok kakaharapin mo. Wala kang panalo. Pero kung handa ka, mga minamahal, pero kung ikaw ay palaging aawit sa Panginoon, sasambahin mo siya, paglilingkuran mo siya, walang talikuran, and do not hope for the next chapter of your life, dahil nasa ultimate chapter na tayo, dito tayo nilagay ng mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, ang Diyos na makapangyarihan, laging handa upang tayo ay iligtas. Tayong lahat ay tumayo. Mga dala niyong baguhan, mga minamahal, nasa harap, left and right side, nasa garahe, dali nyo sa loob. Kung nais nila, mga minamahal, ng isang magandang buhay sa isang bagong taon, ang kailangan nila ay walang ibang ating pinakamamahal na Jesucristo. Samahan nyo sila sa harapan. Sabihin nyo sa kanilang, huwag silang mahiyang lumapit. Ang naghihintay sa kanila ay ang Diyos na makapangyarihan. Hindi isang bagong taon ang ibibigay sa kanila, kundi isang bagong buhay na may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po. Father Rodel, pakisamahan mo yung dala na Beloved Mark. May dala sila Beloved Mark. Father Rodel, pakiasis. Kung wala ka sa buhay ko, wala na rin ang tulad ko. Tunay ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig ng Diyos, ang tangi nating kailangan. Ang tanging kailangan ko. Upang tayo ay magbago. Upang ako ay magbago. Sa buhay nating gulong-gulong. Sa buhay ko Ulitin natin yan. gulong-gulong. Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po. At ako'y binago mo. At ako'y binago mo. Kung wala ka sa buhay ko, Kung wala ka sa buhay ko, wala na rin ang tulad mo. wala na Kung wala kang rin mahal na Panginoon, ang wala tayo rin. ko. Ang masasabi natin, tunay nga ang pag-ibig mo. Tunay ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig ng Diyos ang tangi nating kailangan. Ang tanging kailangan mo. Hallelujah. Upang ako ay magbago.
buhay kong gulo-gulo. Kahit na anong Kahit na anong mangyari, sabihin natin, ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. pag-ibig ko'y laging sa'yo. Isigaw natin, marinig ng parang Panginoon. Hindi ako magbabago, Panginoon Jesus. Kahit na anong mangyari, Kahit na anong mangyari, sabihin natin sa parang Panginoon, pag-ibig ko. pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hindi ako magbabago. Panghawakan mo Yes! ko. Hallelujah! Kahit na anong mangyari, Kahit na anong ipangako natin sa parang Panginoon, kahit na anong mangyari, ang ating pag-ibig ay para sa ating pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hindi ako magbabago, Panginoon Jesus. Iparinig natin sa parang Panginoon, isang bagong taon, kahit na anong mangyari. Ang ating pag-ibig ay mananatili sa ating parang Panginoon. Pag-ibig ko'y Dahil ang laging pag-ibig sa'yo. sa atin. Hindi ako magbabago. Hingin natin sa parang Panginoon, paghawakan mo. Panghawakan mo ko. Kaya naman naririto. Kaya naman naririnig Ihandog natin ang buhay natin sa parang Panginoon. Ang buhay na binago mo. ang buhay na binago mo. Sabihin natin, Panginoon, Panginoon, gamitin mo Hallelujah. bilang isang patutungo. Ulitin natin yun. Hallelujah. Kaya naman natin. Anong meron tayo? Ang buhay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago mo. Ipagamit natin sa mahal na Panginoon. Panginoon, gamitin mo. Hallelujah. Bilang isang patutungo. Ulitin natin yan. Hallelujah. Sabihin natin ang sabay-sabay. Kaya naman. Narito. Hallelujah. Ang buhay na binago mo. Hallelujah. Panginoon, gamitin mo. Hallelujah. Bilang isang patutungo. Kahit na anong mangyari. Sabihin natin sa parang Panginoon. Pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hindi ako magbabago, Panginoon Jesus. Kahit na anong mangyari. Hallelujah. Sabihin natin mga Panginoon. Kahit na anong mangyari. Ang ating pag-ibig ay laging sa'yo. Hindi ako magbabago. Panghawakan mo ko. Kahit na anong mangyari. Kahit na anong mangyari, pag-ibig ko'y laging sa'yo. Hindi ako
Jesus. Hallelujah. Ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging sa mga baguhan, kahit na anong mangyari. Ito na po yung panahon na mapanganib. Pasama ng pasama. Ngunit, sinabi ng banal na kasulatan, huwag kang matakot, ako'y sumasayo. Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, idideklara mo, yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for God is with me. Kaya, ganon din ang nais ng ating dakilang Diyos sa bawat isa. Sa mga tatawagin pa, lalo na mga baguhan ngayon. Kahit anong mangyari, ang pag-ibig mo ay laging nasa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya ang unang umibig sa atin. Tinawag kayo ng ating dakilang Diyos, siya mismo po ang nagdala sa inyo rito. Ito po'y plano niya, programa niya upang maligtas ang iyong kaluluwa. Ito ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Salvation is the greatest matter of importance. Angkinin mo ang lahat, pinakamayaman ka, pinakasikat ka. Ngunit ang sabi, what a prophet! You gained the whole world, but you lost your own soul. Mas mabuti na, doon ka na sa kaligtasan. Hindi baling wala ang mga bagay na yan. Ang pinakamahalaga, ang langit ng kanyang pinangako. Mansyon ang titirhan mo ron. Walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya lang, dito pa lang, meron pong 4 na reglamento. The requirements of salvation. Kailangan maganap sa buhay mo yan at maipagpatuloy habang nag-aantay ka sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. The first requirement is faith. Pananampalataya, kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, ipinanganak sa sabsaban, namatay sa krus ng Kalbaryo. What is the purpose? Upang tubusin ikaw at ako sa ating mga kasalanan. Upang magbago ang iyong buhay. At masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Siya ang Diyos na nabuhay na maguli nung siya'y nagkatawang tao, namatay, nabuhay na maguli upang patunayan, we declare today, He is the one true God, Jesus Christ is His name, the King of Kings, the Lord of Lords. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naramdaman natin ang kanyang banal na presensya. Pananampalataya, pagkatapos mong sumampalataya, pangalawa yung pagsisisi. Dito kasi pag tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kailangan mong totoong magsisi at hindi mo na babalikan ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala. Kaya hindi na kinakailangan taon-taon mag-New Year's resolution ka. Dito pa lang pag tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, tinalikuran mo ang iyong kasalanan, totoo po yun, magiging bago ka na. Bagong nilalang. Lahat ng mga masamang bagay ay wala na dahil pinatawad ka na ng ating mahal na Panginoong Hesus. Pangatlong reglamento, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus. This is true immersion, baptism in water. Ilulubog ka sa tubig, ibig sabihin, simbolo yan na ililibing ang iyong dating pagkatao. Pag ikaw ay umahon, tinatawag, ipinanganak ka na muli. Acts 2:38, Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ikaw ngayon ay tatawaging banal. Kaya yung pang-4, pagkatapos mong mabautisman, yung banal na Espiritu naman, ang Diyos mismo ang magbibigay.
sasayo ang banal na Espiritu. Katulad ng Bethlehem, nung nagbukas yan, doon ipinanganak ang ating mahal na Panginoon. Ngayon po, we are the temple of the living God, the living Bethlehem. Pagbukas niyan, papasok ang mahal na Panginoon sa iyo. And I will be with you always, sabi ng ating mahal na Panginoon. Sasayo siya ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya, yung taong 2024 na inyong harapin, this is the best thing that ever happened to you. Just continue serving the Lord. Pagpapala, physical, material, higit sa lahat sa spiritual. If you're willing now, pwedeng itaas nyo ang iyong mga kamay. Bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipikit nyo ang iyong mga mata, kayo po yumuko at sumunod sa panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang makasalanan, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kalikuan. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Buong puso, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan. Pinakamamahal na Panginoon, turuan mo po ako na magpakumbaba at sumunod sa lahat ng iyong kalooban sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Manatili pong nakataasan yung mga kamay, makipag-ugnayan sa ating napakabait na Diyos. At kami naman ang manalangin sa inyo. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at inagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung end-time prophet. Narito kami nagpapasalamat ng ilang Ama sa patuloy na pagliligtas mo ng marami pang kaluluwa. Narito sila. Sila, O Diyos, ay taos-pusong sumampalataya sa iyong banal na pangalan. Dalangin po namin, lubos mo silang patawarin sa lahat ng kanilang kasalanan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. At turuan mo silang maging tapat mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Dalangin din po namin, dakilang Ama, iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yung naisagawa. Kayo lubos ng sumampalataya. Lubos na po kayong nakapagsisi. Ang lais lang ng Diyos, sin no more. Amen? At magpapatuloy po kayo. Pangatlo po, nakahanda po ang ating baptismal tub with water. Mayroon po tayong baptismal robe. Hindi po mababasa yung mga pang-uwing damit. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga po. Huwag kayong lumisan na hindi nabautismuan, mga minamahal ko, dahil kung ang tao nga naghahanda sa countdown sa atin naman, ito po ang ultimate na talagang chapter ng ating buhay. This is the beginning of a new true life sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya, gagawin nyo na lang after baptism, you will continue serving the Lord. Hindi po dito nagtatapos. Ito po'y simula lamang. Dahil pangako naman ng Diyos may nais kayo sa Kanya, di ba? And if you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sabi ng banal na kasulatan, mananatili lang tayo maglingkod ng tapat. If you abide in me, and my word shall abide in you,
You shall ask what you will, and it shall be given unto you. Testify the goodness of God. Huwag lamang kayo, magdala rin kayo ng mga hindi pa saved. Invite them, lalo na ang ating mga unsaved loved ones, dahil malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. We will be with the Lord forever and ever. God bless you all po. Pagpalain po kayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo dadako na po. Prayer for the sick. Lahat po ng ating mga pangangailangan, maging ang mass healing. Ibigay ko po ang buong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred Ignacio. God bless you po, Brother Joey, mga co-preacher, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Tumayo kayo, lumahod, mga minamahal. O po, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, sa pangunot panalangin po na aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willis Tadalmeda, yung banal na propeta. Narito kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, humihingin tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kayo na napagbigyan. Patawad po. Dalangin po namin, Lord Diyos, sa lulo na po tayo bigyan ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagpapala. Mahabang po yung aming minamahal, ginagang na Pastor. Maging kanya-kanyang buong sambahayan, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gagawat, pinamakapatiran sa buong daigdig. Wala Panginoon, batid po namin, Lord Diyos, hindi po maiksi yung kamay na hindi mo may pagkaloob ang pangailangan ng bawat isa at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinang yung anak. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, ang demon yung karamdaman, demons of sickness and disease, cast out, cast out, cast out, be healed, hindrances begun, demon yung kahirapan, lumayas ka sa pasos, demon yung anumang karamdaman, cast out, problem resolved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kung natin nakilang Diyos. At the top of our voice, minamahal ko, lumulag tayo ng 3 beses kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Gawin natin sabay-sabay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Pwede na palakpakan noon. At tayo dadako sa mga announcement to our beloved brother, Bobby Aceros. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan naman pong bigyan natin ng malakas sa palakpak. May kasamang pagsigaw ng hallelujah, hallelujah. Papurit, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. At sa ating pong pagpapatuloy, ako man din po ay bumabati po muna ng isang maligayang araw ng bagong taon. Amen sa ating lahat. Amen. Thank you, dearest Jesus. Gayon din pong ating pagbati sa ating beloved honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda. Amen. At bumubuo po ng beloved Almeda family. At gayon din po ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nakasama rin po natin ang mga beloved apo po ng ating beloved honorable pastor. Amen. Sa kanila pong mahal sa buhay. Thank you, dearest Jesus. Nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon sa maluwalhati po nilang pagdating. At welcome po kayo sa ating manalagawain dito po sa Dako ng Marilao. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. At sa atin din pong pagpatuloy, tayo po ay darako po sa ating parte ng ating manalagawain sa pagbibigay po ng ating special offering para sa lahat po ng ating mga beloved brethren. Sa lahat ng inyo pong ipagkakaloob, ito po ay direktang napupunta, direktang nagagamit sa lahat po na may kaugnayan sa ating improvement, ating pong construction ng ating banal na sambahan, banal na gawain dito po sa Dako ng Marilao. Amen. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, ang buong pagkakataon po ay ating binibigay na sa ating beloved Brother Noel para sa ating prayer. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Purihin ang dakila Diyos. God bless you ating beloved Bobby. Mahal tayo manalain sa ating dakila Diyos. O dakila Diyos sa mabanala, pinakamalapad ni Jesus sa pag-ugunat na lain, alam mo mahal at ginagalang evangelista, wilista namin, dakila Diyos. Tapos puso kami nagpasalamat pala Panginoon. Hallelujah. Pagkakataon na ito pala Panginoon. Na ipagkaloob namin sa iyo pala Panginoon. Hallelujah. Yung special offering pala Panginoon para makakamit sa iyo mo na lagawain, dakila Diyos. Basbasan mo ito Diyos. Pagpalain mo, pala Panginoon yung mga anak. Hallelujah. Na matapatan ng kakaloob ng aming special offering na kila Diyos. Mahal Panginoon, dala namin si Mahal Panginoon sa kanilang pangako, most pledges Mahal Panginoon. Ano ba kanilang pangako, Mahal Panginoon, about Mahal Panginoon para sa banal na gawain, Mahal Panginoon, pagkalubo sa iyong mga anak. Pagpalaan mo na kila Diyos, ito samat panalaan namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Praise the Lord.
Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Thank you, dear Jesus. God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob ng kanilang mga special offering at gayon din po para sa ating mga beloved kababayan, ating mga beloved kapatiran, saan man po kayo dako naroroon at naaabot po ng ating mga pinagpalang live webcast. Kayo man din po ay maaaring makibahagi po sa ating mga sinasagawang proyekto, ang ating mga special project po dito sa ating banal na sambahan sa dako ng Marilao. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Maaari nyo po silang tawagan, ma-text nyo po sila, makipag-usap po kayo sa kanila, makipag-ugnayan upang maibigay po nila kung ano man po yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating mga sinasagawang konstruksyon at ano po mga improvement ng pangangailangan po ng ating banal na sambahan. Gayon din po yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi. Amen? At binibigyang diin din po sa lahat ng ating beloved brethren na kasama po natin dito sa ating banal na gawain, ipagkakatiwala po natin yung ating mga special offering, yung mga vows, yung mga pledges po natin sa ating pong beloved Sister Ami, sa ating pong beloved Sister Chat. At para madali nyo rin po silang makita, may table po sila dyan sa ating entrance. Pakisabi na lamang po, malagyan ng note kung para saan po yung inyong mga ipagkakalob. Amen? Minsan na pa po bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you, dear Jesus. Hallelujah! 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 Thank you, dear Jesus. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay darako po sa ating pong mga announcement, ang ating schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay nabibigayaan ng malayang pagkakataon kung saan po tayo po ay patuloy nakapagsagawa ng ating mga banal na gawain. Malayang pagkakataon na tayo po ay nakakasamba, nakakapag-tipon-tipon 3 beses isang linggo. Amen? Katulad po ngayon, araw po ng linggo, nagsisimula po tayo ng ating Sunday General Service alas 10 po ng umaga yan. Matatapos ng alas 4 hanggang alas 4:30 po ng hapon. Amen. At ang ating midweek service naman po tuwing Wednesday po ito. Alas 12 naman po ng tanghali ang ating simula at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. At para po sa ating Friday service, ang ating overnight prayer meeting. Ito po ay nagsisimula naman ng alas 10 po ng gabi at matatapos po ng alas 4 ng madaling araw. At para naman po sa ating mga beloved kababayan na nais pong dumalo, kayo po ay malugod naming inaaniyahan. Kayo po ay tumungo, magpunta sa ating banal na sambahan sa mga araw po na nabanggit. Ang ating pong address, tayo po ay matatagpuan sa ating banal na sambahan, Jesus Miracle Crusade, International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. Ang ating naman pong banal na gawain sa mundo ng radyo, tayo po ay araw-araw napapahinggan mula Lunes po yan hanggang Sabado. Ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour, tayo po ay napapahinggan sa DZME 1530 kHz. Alas 11 po ng gabi ang magsisimula at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. At para naman po sa ating pinagpalang banal na gawain sa telebisyon, sa mundo ng telebisyon, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Patuloy po tayong umiere at napapanood sa PTV Channel 4. Tuwing Sabado naman po ito, alas 10:30 ng gabi at matatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Para po sa ating mga social media accounts, kung saan po natin napapanood live webcast, live streaming ang ating mga pinagpalang banal na gawain, tayo po ay masusubaybayan sa ating Facebook page at YouTube channel. Ang Facebook page po natin ay JMCIM Marilao. Gayon din po ang ating YouTube channel, JMCIM Marilao. At bago lang po tayo maghiwa-hiwalay, counting reminders lamang din po para sa lahat po ng ating mga beloved brethren. Unahin po natin yung paglabas po natin mamaya ng ating venue, ating banal na sambahan. Dahan-dahan lang po yung pagpapatakbo natin. Huwag po tayong magmadali. Makakauwi rin po tayo at makakalabas dahan-dahan. Amen. Iwasan po natin magkaroon ng mga makabangga po tayo o maka-aksidente. Dahan-dahan lang po at makakauwi rin po tayo. Gayun din po yung ating mga beloved brethren. Mag-ingat po sa pagtawid po, lalo na po sa MacArthur Highway. Ugaliin po natin gamitin yung mga pedestrian lane po dyan para po may guide po tayo. Amen. Lagi po natin yung susundan. Amen. At kung may maisasabay din po tayong mga beloved kapatiran palabas, napakalaking pagpapala po niya, lalo na po ngayon na nagtaas po ng pamasahe yung sa Ugtoda papunta po dito. Na-advise naman po ang lahat na nagkaroon nga po ng pagtataas ng kanilang pamasahe.
Amen. At malaking pagpapala po kung masasabay din po natin sila sa palabas. At kaunting reminders lamang din po yung ating mga kurtina. Lagi po siyang naka-close po dapat. Amen. Malaking tulong na po yan. Again, yung ating bill po ng kuryente, malaking pagpapala po yan kung ibababa pa po natin yan para tuloy-tuloy din po yung ating paggamit ng mga pagpapala na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang pahabol din po na announcement, just in case po na may mga deliveries po tayo sa mga food niya po na in order, paki-advise din po yung mga nasa labas, yung naka-duty po sa labas para po maalam din po nila yung mga gagawin at para hindi rin po maghintay ng matagal yung ating mga kababayan po na nag-grab. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na rin pong karagdagang announcement, amen, ang buong pagkakataon po ay ating nang pinagkakaloob para sa ating closing prayer sa ating beloved brother Willie Abe. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you po, beloved Preacher Bobby Aceros. Mga minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila't mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinagmamahal na Panginoon Jesucristo sa punot panalangin ng aming minamahal kagalang-galang mga pastor, evangelista, Wildistra, Dalmida, din time prophet, Panginoon, patuloy kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapabot sa Panginoon sa matagumpay na tapos yung magawa nito na pinagpala mo, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa ebanghelyo na kaligtasan, nagsilbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, hallelujah. Lalo tigit sa lahat ang iyong banal at matibis na presensya, Panginoon, na pinadarama mo sa amin sa tituin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, hallelujah, sa aming pag-uwi, sa aming pag-iwalay, Panginoon, hallelujah, kung paano mo kami pinag-ingatan. Patungo dito yung gawain ganun din, Panginoon, hallelujah. Ingatan mo kami, patubayan mo kami, ligtas mo kami sa mga masasama, Panginoon, sa mga disgrasya, kapamakan, ingatan mo kami, Panginoon, hallelujah. Makarating kaming ligtas sa aming tahanan na sa iyong gabayan, patnubay, Panginoon, dinadalangin namin. Panginoon, patuloy na manpower sa construction sa lugar na ito, ipagkaloob mo po, Panginoon, hallelujah. At patuloy mong ibuhos ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa lahat ng kapatiran, sa lahat ng Live Wife viewer, Panginoon, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.